Hello mga mare! Another day, another mini vlog na naman tayo. Alauna na nga ng hapon yan at eto, luluto na tayo ng pasta mga mare dahil sa spaghetti natin pang merienda mamaya. Araw-araw talaga mga mare ay nagluluto ako ng 1 kilong spaghetti. Tulad ng kwento ko sa nakaraang vlog ko mga mare, yung tindahan natin ay nasa harap nga ng school. Kaya yung tinitinda natin mga mare, nako sa hapon naman ay merienda. Meron din tayong sari-sari store mga mare. At kung ano na lang ang maisip ko mga mare na ititinda, nako ginugora ko yan. Basta kung ano yung naisipan kong iluto, yun na yun. Tamang-tama naman ang natapos ko ngang iluto nga yung spaghetti natin. May umorder sa atin ng isang pansit canton at nagpaluto nga. Eto naman mga mare ay nasa 25 pesos. At habang nakasala nga yung pansit canton mga mare, nako may umorder na cheese stick. Buti na lang din at may nakaredy na rin akong cheese stick na luto. Sabi ko na lang talaga mga mare, araw-araw na lang talagang productive ang araw ko. Sa ganitong negosyo mga mare, nako bawal tayong tamarin at bawal tayong mapagod. Kahit pa mapagod ka mga mare, nako matatanggal yan pag nagbibilang ka na ng benta nyo. Wala pa naman tayong 1 buwan mga mare, pero napaka-grateful ko na dahil nga nakikita ko na yung future ko. Charis. Ito lang naman ang setup ng tindahan ko mga mare. Linis naman sa labas kahit papano, pero dito sa loob nga ng kusina, nasabi ko sa inyo para na rin ni Yolanda. Pagkatapos ko ngang naluto nga itong pansit canton mga mare, itong cheese stick na naman yung niluto ko dahil ubos na yung kanina. Patagal ng patagal mga mare, abay dumodoble na yung luto ko sa cheese stick. Abay dati hanggang 30 pieces lang ako, ngayon parang 100 na yata. Kung sa cheese stick mga mare, meron din tayong french fries. French fries naman pag ino-order na saka ko nanluluto mga mare. Yung french fries ko naman ay nasa 25 pesos mga mare, yun ay 100 grams na. Etong cheese stick naman 5 pesos naman isang piraso. Aba, hindi ka nalugi dito sa cheese stick na to. Kaya siya binabalik-balikan ng mga nakatikim na dahil punong-puno yan ng cheese mga mare, matutuwa ka talaga. Kita nyo yan mga mare, nako napaka-crunchy niyan. Tapos kung ang lutuin yung second batch, eto pang third batch naman mga mare. Yung talaga ang buhay, nako go to the flow lang tayo. Katapos ng third batch mga mare, abay may fourth batch pa. Eto naman ay wala na nga tayong lumpia wrapper na white mga mare, kaya etong dilaw na lang. Nakakaloka nga yung mga estudyante mga mare, aba may trust issue sila sa dilaw na lumpia. Akala nila mga mare pag yellow na lumpia yung kulay, ay wala nang cheese na laman, puro lumpia wrapper na lang. Kaubusan na kasi sa grocery mga mare ng lumpia wrapper na puti. Every time na nagtatanong yung mga estudyante, nako lagi akong nagpapaliwanag. Sabi ko nga, abay, pare-pareho lang naman yan. Silang mag-alala dahil puro cheese din yung dilaw na lumpia wrapper. Katapos na nga natin na iluto yung mga paninda natin mga mare, at eto, chill muna tayo dito sa labas ng tindahan ko mga mare. Checking tayo kung okay ba. Dahil maya-maya lang maglalabasan na nga lahat ng estudyante mga mare. At isa din ito sa mga mabili sa paninda ko mga mare, itong siomai. Sabi ko na sa inyo mga mare, naku sa sauce tayo magkakatalo-talo. At eto naman yung spaghetti ko mga mare, eto nangalahati na. Kikita nyo yan mga mare, nako sa mukha pa lang napakasarap na niya. Syempre meron din tayong ditong chocolate drink at saka lemonade. 5 piso lang din isang takal yan mga mare. Ito lang naman ang setup ng tindahan ko mga mare. Ayan, meron din tayong sari-sari store. Hindi pa talaga masyadong marami yan mga mare dahil nagro-rolling store nga tayo. Charis. Moving forward na nga tayo mga mare, kinagabihan yan pagkatapos nating magtinda, dumiretso na rin ako na grocery. Yes mga mare, naisipan ko ngang gumawa ng Graham bar. Kailangan kong mamili ng mga ingredients at mga kulang sa tindahan. At syempre, kailangan na rin natin mag-stock ng pasta mga mare para sa spaghetti natin. Sabi ko naman sa inyo kung ano yung maisipan ko, nako ginugora ko yan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Eto naman lahat mga mare ay gagawin ko na sa bahay. At pag naibalot ko na yung Graham bar ko, dadalhin ko na lang ng tindahan mga mare. Diyos ko day, tingnan nyo naman yung pagmumukhang yan. Napaka-haggard. Alam nyo bang budget na budget ako dyan? Kailangang estimated natin yung budget natin. Kung ano yung nasa listahan mga mare, yun lang talaga ang bibili natin. Huwag na tayong dampot ng kung ano-ano pa. Mayo Marimar, tingnan nyo naman ang dami kong coins. Sadya talagang nag-iipon ako ng panukli mga mare. Ayaw ko kasing nakikisukli ako sa ibang tindahan. Masyadong hassle sa part ko yun mga mare. Paniniwala ko kasi mga mare, mas maganda na yung ikaw nagsusukli kaysa ikaw yung magpapasukli. Ewan ko ba kung bakit ganun ang mentality ko. Fast forward na nga tayo mga mare. Eto nga't nakagawa na nga ako ng Graham bar. Syempre, ipapakita ko sa inyo kung paano bang ginagawa ko sa pagbabalo. Ito naman ay nasa 25 pesos kasi nga medyo may kamahalan ngayon ng mangga. Dapat nga ang gamit ko ay foil, pero mayroon kasi akong wax paper dito at marami. Kaysa gumasos pa ako ng foil, nako eto na muna ang gagamitin ko mga mare. Kung ano na lang muna ang meron ay yun na muna ang gagamitin ko. Pag naubos na nga tong wax paper ko, nako saka na ako bibili ng foil. Medyo tinatansya-tansya ko pa yan mga mare dahil first time ko nga magbalot ng Graham bar. Huwag kayong mag-alala mga mare dahil nagugas naman ako ng kamay, malinis yan. At
dinadahan-dahan ko talaga na hindi ko nga mahawakan yung Graham bar. Mabuti na lang talaga at may scotch tape nga ako sa dati kong ang snack house. Kaya ito yung ginagamit ko. Mas mabilis talaga pag foil ang gamit sa pangbabalot nito mga mare. Pero chokes to go na to mga mare kaysa naman wala. Meron na nga pala akong nagawa na Graham bar na Oreo yung flavor mga mare. Aba, 2 Tupperware din yun. News Mayo Marimar, hindi ko man lang naibenta dahil dito pa lang sa bahay, naubos na ng mga bata. Kaya ang nagawa ko na lang ngayon ay yung Choco Milo at eto ngang Mango Graham. First time kong magbenta nito sa school mga mare. Abay, nakaka-amaze. Dahil may bumibili. Kunti na nga lang to mga mare at gagawa nga ako ulit. Dahil meron din namang mga parents na bumibili nito. Kung itatanong nyo mga mare kung hindi ka ba lugi sa 25 pesos na makapal na nga siya. O na magsasabi mga mare na kung hindi ka lugi. Hindi naman tayo magbebenta mga mare kung wala tayong tubo. Kaya kung gusto nyo nang magbenta nito, naku gawin nyo na kahit nasa loob lang kayo ng bahay. Dahil sa totoo lang mabenta talaga siya. Lalo na sa sobrang init na ng panahon ngayon. Sa mga katulad kong nanay dyan, naku huwag kayong matakot na sumubo. Umpisa lang naman na nakakatakot. Pero pag naumpisahan nyo na, naku, enjoy na talaga kayo sa paggawa nito mga mare. Yun lang, bye!